We don't want little fish. We want the big fish. We want Saldico's passport to cancel. We want him to come home. We want him to testify. We want people to be held accountable. Para dito kay Saldico, umuwi ka na kasi, nahiya ka pa eh. Daming sasalubong sa'yo, itong sila mami sasalubong sa'yo. Kailangan namin dito, big fish. Hindi kailangan ng small fish. Hindi kailangan yan si Alcantara, hindi kailangan si Bryce Hernandez. Pakulong yung mga yan, pero hindi sila ang kailangan ng taong bayan. Ang kailangan nitong sila mami, si Saldico, kailangan niya mag-testify, kailangan niyang ilabas ang kanyang nalalaman. Sino bang amo mo? Ganun ang simple yun. Saldico, uwi ka na. Sabihin mo ang iyong nalalaman. Huwag ka masyadong matakot sa buhay mo. Kami bahala sa'yo. Di ba? Ikanta mo lang kung sino talaga ang boss mo. Tapos ang usapan. Pero sa tingin ho natin mga kababayan, meron na hong ano yan, meron ng meron ng secret weapon niyang si Romuald. Ito si Saldico. Sabi niya sa amo niya, kung sakaling mayayari-yariin niyo ako, kung sakaling papatrabaho niyo ako, nakalatag na yung video ko na kung saan isa-isa ko ang mga mastermind dito. Kung sino yung may pakana dito sa napakalaking korupsyon na to. At dito rin sa video na to, naku, isa sa mga vlogger nitong si Marcos Jr. Kasi meron daw silang natanggap na impormasyon. Na kung saan, meron daw napipintong destabilization plot. Ano lang yan, kabangagan lang yan, Brad. Para doon sa vlogger na yun, ang masasabi ko lang sa iyo, Adre, huwag ka masyadong magkakape. Huwag mong masyadong iasang sikmura mo sa administrasyon ni Marcos Jr. Kilos-kilos din, okay? Tayo, gusto mo matatapos to. Alam ko naman paldo kayo dito sa administrasyon na to eh. Alam ko naman malaki kita nyo dito. Okay? Pero wag mong iasa yung mga bituka mo na yan dito kay Marcos Jr. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Umpisahan natin ang ating talakayan dito kay La Mami. Mami, ano bang mensahe nyo kay Saldico? Ayaw namin yung maliliit. We want the big ones. Yan. The biggest one. The biggest one. I think the people know the biggest one. Alang ng taong bayan kung sino yung the biggest one. Yung the biggest one, yung amo ni Saldico. Diba? Sino bang amo ni Saldico? Oh. Alam nga naman si Saldico magawa lang mag-isa ni Saldico, di ba Mami? Sige Mami, tuloy-tuloy lang tayo ha. Gusto ko lang bigyan ng gusto ko lang bigyan ng spotlight tong sila Mami kasi pagka mga ganitong medyo alta-alta na, mukhang alta-alta tong sila madam eh. Pagka alta-alta na ganyan ang nagsasalita, medyo kinakabahan na ho sila sa Malacanang. Madam, meron ho tayong nabalitaan kasi meron daw binabalak na destabilization plot. Yung bang saloobin nyo na yan, pagka linalabas nyo, okay lang ho ba sabihin sa inyo na meron kayong pinaplanong masama sa administrasyon itong si Bangag? Anak ng Petrang Garapata, valid ho ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ayaw namin yung mga maliliit na isda. Kailangan namin si Saldico at ang kanyang amo. Madam, banat. Private citizen. Like everybody else, we are so angry. We do not want this issue to die. We need to be heard. We need people to be held accountable. Absolutely right. Absolutely right. We don't want little fish. We want the big fish. We want Saldico's passport to cancel. We want him to come home. We want him to testify. We want people to be held accountable. Yun, palakpakan natin tong si Mami. Mami, palakpakan natin to si Mami, ha? Yung mga ganyang klaseng, ano na ho, ika nga, yung dagongdong ng sambayanan atin na hong nararamdaman. Hindi pa nangyayari ang malaki-laking pagkilos. Dito pa lang ho sa mga ganitong klaseng video, kita na ho natin na talagang pagka hindi inayos ni Marcos Jr., itong paghabol, paano niya hahabulin sarili? Ano ka na Petrang Garapata? Sarili niya yan di ba? Oh. We want the hearings to be public. We want transparency and we deserve it. All you need to do is look at all the people who've died in Cebu. All you need to do is look at all the people whose houses have flooded. Hindi ma'am, ano daw yung proteksyon ng mga dumadalo sa mga hearing ng ICI. Kaya hindi nila pwedeng isa publiko yung kanilang pagdinig. Yun. Lives that have been lost. Mahiya talaga sila. Nako, mahiya talaga sila. Marcos Jr., mahiya ka daw.
Pambihira, kakapasok lang ho nito mga kababayan. Matindi ho ito. Hindi ko na ipapakita yung larawan ng Balita PH. Itong Balita PH na to, di ho natin malaman kung ano tong kanino, sino may-ari nito. Pero meron ho silang ilinabas na DPWH official commits. Nagpatiwakal daw ho. Amid flood control scandal. Isang opisyal daw ho ng DPWH nagpatiwakal sa kalagitnaan nitong flood control scandal. Tayo ho mga kababayan, baka may foul play yan kasi naglilinis ho talaga tong administrasyon na to. Yung mga pwedeng makapagturo sa mga big fish, talagang tinatrabaho nila. Pagkatapos yung hindi pa natin alam kung talagang babaliktad itong si Master Sergeant Orly Gutesa, ngayon ho yung mga opisyal ng DPWH pumaplak na ho isa-isa. Ano ba yan? Nagpatiwakal ba talaga yan o talagang ginurgur yan? Yun lang naman ho yun di ba? Mami, isang ayon ho ba kayo sa akin na kailangan imbestigahan ng maigi yan? Yung report na kung saan isang official ng DPWH nagpatiwakal daw. Naniniwala ho ba kayo na nagpatiwakal to o talagang ginurgur to? Dalawang bagay lang ho yan mga kababayan. Anyway, punta na ho tayo doon sa kachismisan ng mga vlogger nitong si Marcos Jr. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Di ko na ho papakita pagmumukha sa inyo kasi baka sumigat pa tong mama na to. Di ko na papakita ha. Ito, latest intel. Naku, intel ito. Oplan bag on the go para pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Bag on the go. Bag on the go na yan. Pambira, pipili na nga lang kayo. Hindi ba Oplan buhaya? Hindi ba pwedeng gano'n? Bag on the go. Uy, gusto nyo pang patanuging bongbonggo no? Walang ya talaga to. Gusto nyo pang i-connecta sa mga kaalyado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tayo taga-suporta ni Tatay Digong. At hindi tayo nagnanasa ng kaguluhan dito sa bansa na to. Ang ating panawagan dito, mapayapang kung may masmasan sa pagbanat ng pulburon nitong si Marcos Jr. Naisip niya na, napakalaking perwisyo na palang naihatid ko sa Pilipinas. Magre-resign na ako. Mga ganun klaseng bagay. O kung ayaw pa rin talaga niya mag-resign, ayaw talaga niya mag-resign, hintayin natin yung 2028. Magkaroon tayo ng election dyan. Ngayon, kung hindi naman makapaghintay ang karamihan ng mga Pilipino, ano magagawa natin? Isang tao lang naman tayo dito. Hindi tayo nananawagan ng kung ano pa man, pero ang atin dito, papanuurin natin yan, yung mga development na yan. Kaya atin ko sa inyo yan, kumbaga sa talagang bawat segundo ng rally na yan mapapanood nyo dito sa PH Update. Ngayon kung di pa kayo nakasubscribe mahuhuli kayo sa update dito tayo dito sa tagapagtanggol nitong si Marcos Jr. Oplan bag on the go game. Magandang gabi mga kayayam. Medyo gabi na pero ayoko patagalin itong information na natanggap ko. Meron yung information, yung intel niya, kailangan nakatago yung pagmumukha nitong si brother hindi natin papakita dito. Okay? Pero panawagan ko lang sa iyo, Brad, huwag mong iasa kay Marcos Jr. Yasik mura mo. Barat ka ng buto, Brad. Kung tayong reliable intel na sinasabing talagang merong pagpaplano na ginagawa para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang totoo ang ating source, ang tawag nila sa kanilang operation sa November 16 to 18 ay Bag on the Go. Yan po ang code name, Bag on the Go. Ang intel na to ay galing mismo sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila, retired, at meron din active pa. Pero yan yung tumutulong kay VP Sara Duterte, dahil mga naging... Ikinabit na ang pangalan itong si VP Duterte. Brad, ang sinasabi ko lang dito, sayaw sa gusto mo, pero nakita kita medyo nanabaka dito sa administrasyon na to. Habang yung mga Duterte supporter na kagaya ko ay nagpapayatan, kayo naman nagtatabaan. Okay na magpayatan basta merong prinsipyo. Nagtatabaan nga kayo, kulang na lang ibenta yung kaluluwa nyo dito sa administrasyon na to.
Huwag ganun. Nakita nyo ng puro kababuyan ginagawa, todo depensa pa rin kayo. Pustahan tayo, mahal na mahal mo rin si Martin Romualdez. Tauhan niya o mga commander ng kanyang security group noon, no? Katulad ni Colonel Lachica. So babasahin ko po, no, ang sinasabing posible. Ito po ay kailangan pa i-verify ng gusto. Brad, alam mo lahat posible. Posible. Hindi kailangan yung mga retired military na yan. Hindi kailangan ng kung sino pa man. Pagka kumilos ang sambayanan, anong oplan bag on the go, bag on the go. Pagka sambayan ng Pilipino nagsalita at sinabi nilang tama na, sobra na. Ikulong ang mga kurakot. Wala kang magagawa. Anong bag on the go, bag on the go. Para kanino yan? Para kanino ba yan? Sino bang inaabisuan mo dyan? Hindi ko kasi maintindihan itong mga to. Yung mga nakikinig sa inyo, galit din sa mga ginagawa ng administrasyon. Ngayon, ang pagbubulgar nyo yan, hindi natin malaman kung kanino nyo gustong ipahatid yan. Sa mga otoridad, kinauukulan. Sino magagawa? Pagka sinabi ng taong bayan, tama na, sobra na, ayaw na namin, di ba? Pambihira, obligasyon pala, sorry. Trabaho nyo nga pala yan, okay. No? Pero po, ito yung mga taong sinasabi na nagpaplano, no, na pabagsakin ng ating Pangulo, no? And some of them ay talagang hindi katakataka dahil talagang matagal na nilang dinestabilize ang ating gobyerno, no? Matagal na silang Makapagsalita ka naman dinidestabilize. Ang OA mo naman, Brad. Matagal na dinidestabilize. Anak ng toko, wala pa tayong nakitang sumusugod dyan sa Malacanang. Wala pa. Di ba? O naglalabas ng saloobin, oo. Yung police, tsaka mga realista, medyo nagkakainitan. Pero hindi pong OA mo naman. Nananawagan sila, Marcos resign dahil napaka-incompetent nitong si Marcos Jr. At personal na panawagan yon. Pero hindi para guluhin. Nananawagan na mag-resign ka na kasi inutil kang walang yaka. Di ba? Sama sa mga aktibidades kasama noong September. Ang problema dito, pagka nanawagan ka ng Marcos resign, destabilize ka na. Anak ng Petrang Garabata. Sa kalahating mga pulpul talaga to, mga vlogger ng mga dilawan at pinglawan na to, mga talyanista sa Imada, mga walang utak. Yung panawagan na mag-resign ka dahil nakikita na namin yung pagiging inutil mo, personal ko yung na pananaw, hindi yung destabilization. Okay? Dahil pag nag-resign siya, ang papalit sa kanya, nasa matinong kaisipan at hindi gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Ano ba yung ipinagbabawal na pulburon? Yun kung tawagin yun yung may pinipig, merong ube, kasi mataas yun lalo na sa mga may sugar. Yan si Marcos Jr. sa tingin ko, dyan sa sobrang sweet niya na yan sa pera, anak ng toko, malamang sa malamang, may sugar yan, merong sugar yung mama na yan. 21 kung saan talagang pinipilit nila na mapapagsak, no? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wow. Ito po ang mga participants sa Bag on the Go. Bag no? on the Go. Yeah. Yan ang operations name ng kanilang pinaplanong masama against our government. Pinaplanong masama talaga, pambihira naman, Brad. Talagang ayos Magkano ba allowance mo, buwan-buwan? Hindi, tatanong ako. Magkano allowance mo sa asawa mo? Magkano yung binibigay sa'yo allowance ng asawa mo sa'yo? No? Again, no, for further verification, bahala na po ang ating mga kapulisan at ating mga sundalo, ang kanilang respective intelligence groups para i-verify ito ng gusto. No? Ito po ang mga taong kasama sa planning para sa November 16 to 18 rally dyan sa Luneta. Si Romeo Pokis, si Orlando or Orly De Leon. Nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong, pero ito ay for confirmation pa lang. Nakanantaw ka, chismosa ka rin pala, walang niya. Baklita ka ba, Brad? Itakiling ka sa chismis. Walang ebidensya, walang pruweba. Pambihira. Pero pagka diniliver nila, akala mo talaga totoo totoo talaga silang may tira. At dahil dyan, ititigil ko na, anak ng toka. Titigil ko na itong kapalpalan mo na to. Umubra ka na sa Malacanang dahil sa tingin ko kumita ka na, okay na yan. Diba? Ika nga napagtanggol mo na yung presidente mong bangag. Dito na lang tayo kay Mami. Dito tayo kay Mami. Tapos pakinggan natin itong si Attorney Israelito Torion, kaugnay doon siya pinakalat na chismis nitong si Boyne. Attorney Torion. Nandun si former President Rodrigo Duterte. Meron bang kaibahan? Or kahit yun, na-question nyo rin po yung legality nun.
And dito yes. po sa paghahanda naman para po kay Senador Bato de la Rosa, if ever po. Yung pagkadakip po kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, maski anong English po ang gamitin nila, illegal talaga yon, no? Illegal talaga yon kasi hindi dumaan yon sa judicial process, judicial confirmation process here. Whether you apply Article 17 of 9851 or you apply the Rome Statute under Article 59, hindi talaga dumaan sa competent judicial authority yon. So maski anong English pa ang gamitin, illegal yon. Dito naman kay Senator Bato de la Rosa, ito ang exciting kasi ang sabi ng DOJ wala silang warrant, ang sabi ng DFA wala pa silang kopya ng warrant, ang sabi ng transnational crime wala rin daw silang warrant, at yung spokesman mismo ng ICC nagsabi walang warrant. Pero ang ating ombudsman, ewan ko anong description ng kanyang trabaho, nakalimutan siguro niya basahin at i-remind yung sarili niya about Article 11 of the 1987 Constitution, Section 13, naka-enumerate yung trabaho niya doon. With due respect po kay Ombudsman, hindi ata trabaho ng Ombudsman ito, yung makikialam about sa ICC processes. Binasa ko, hindi ano doon. Hindi po kasali ito sa kanyang job description. And worse, itong ginawa niya even violates ICC rules, no? Kasi yung mga applications for warrants and warrant itself, kung sealed pa ito, no? Hindi ito pwede i-disclose unless allowed by the justices themselves, no? Ang ibig ba sabihin nito ay si Ombudsman Rimulya ay may authority from the ICC judges to reveal the contents of the warrant? Alam mo, he has to explain that because this is a grave violation of the rules in the ICC itself, because this is supposedly confidential. And as to why he divulged that, can give us many conjectures, no? Grounds for conjecture, such as but not limited to. Baka ginawa niya ito para matakot si Senator Bato de la Rosa. Kasi alam mo, they are capable of anything. Yung kay PRRD, ako din ng lead counsel doon, klaro yun, kidnapping. Ano ba ito? PRRD part number 2, De La Rosa version. So, kaya nga, sana naman they would heed the rule of law, no? Kung merong warrant, let it go through the proper processes. If they would treat it as an extradition, then follow the rules on extradition which became effective on November 10. If they follow surrender, because they are always barking that they will rely on Article 17 of RA 9851 on surrender, well, they must likewise understand that they have no rules and regulations. They have no IRR yet as to how surrender would be effectuated in the Republic of the Philippines. If they will tell us they will rely on Article 59 of the Rome Statute, hello, there is even a question now in the petition for certiorari which we filed, questioning whether or not there is still legal basis on the part of the Philippine government to continually cooperate with the ICC in the light of the fact that we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. Now, granting ex argumenti gratia that Rule 59 or Article 59 would apply, wala pang specifics eh. Like for example, pupunta ka daw ng competent judicial authority. Wala pa nga tayong rules of procedure. Ano ba itong competent judicial authority na ito? MTC ba o RTC ba? Or Court of Appeals ba? Ang sabi din dito sa the arrested person or the person shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of that state. So, kung law of that state, so Philippine law yan, rules on criminal procedure. Sa rules on criminal procedure natin, kailangan may warrant of arrest. It should comply with Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution, which states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. No. And as to Ito, magaling na abogado. Yan talaga palang paano naman natin ito si Atty. Torrio. Yan malupit. Diba?
Pero yung abogado ni Zaldico, anak ng toko, dinadaan sa accent. Dinadaan sa pronunciation. Pero ito talaga, pambihira. Oo. Pagka talaga nasa tama ka, napakarami mong alam sabihin. Pagka nasa tama ka, talagang yung pagpapaliwanag mo, yung flow, dire-diretso. Pero itong kay Zaldico, dinadaan na lang ako sa accent Dinadaan na lang yung tipong delivery na lang. Pero kung bubulat-latin mo, wala naman lawan. Dito tayo, kaya Atty. Torion, mahusay talaga. To how the due process of law would be observed, wala ding rules on procedure in so far as surrender is concerned. Kaya nga, with utmost due respect doon po sa ating kaibigan na prosecutor po na self-executing daw yung Section 17 of RA 9851, with utmost due respect, I digress and I do not agree simply because of the fact that the self-executing provision or non-self-executing provision per Manila Prince Hotel case which he cited applies only to constitutional state principles. It does not apply to statutes because statutes require publication. It requires the passage of implementing rules and regulations, and to a certain degree even kung may penal provision, kailangan ka pa magpasa doon sa sa UP Law Center, no? So, kaya hindi talaga yan self-executing provision. Hindi pa nga nakadefine yung rules of procedure po. Kaya medyo mali po. Opo, attorney, nakikita nyo rin po ba na, kasi nagbabasa rin ako ng mga komento, marami din sa mga kababayan natin, alam nyo naman, nag-aanalisa. Hindi ba itong pamamaraan na ito ay pagtapik doon sa ICC na parang pampagising signal, hoy, mag-ano ka na, mag-issue ka na ng warrant, parang ganito. Nakikita nyo rin po. Hindi ko alam kung masasagot nyo po ito, attorney, pero sa inyo pong opinion. Well, there is some truth to it, no? Maybe this is a way to, cajole or even force the ICC to issue the warrant. Parang ganun ba? Tagal nyo naman mag-issue ng warrant, deklara ko na nga ito. Hindi, baka nakalimutan lang ni Ombudsman Remulla na una, hindi niya trabaho yan. Hindi na po siya DOJ Secretary, Ombudsman na siya. Reactive lamang siya. He receives complaints. He acts on complaints. Hindi na po siya pulis. Tapos pangalawa, bawal po mag-reveal ng mga sealed matters doon sa ICC. Nandun yan sa rules ng ICC unless lang allowed by the judges. Ang ibig ba niya sabihin, yung kanyang premature declaration to the public, may approval yun sa justices? It affects now the integrity of the justices. Bakit alam niya yung DFA secretary natin, DOJ, hindi alam. Yung ICC spokesman, hindi rin alam. Nakakasira yan sa integrity ng ICC processes. Opo, balikan ko lang yung inilabas na rules on extradition proceedings po. May bago po ba rito, attorney? And nakikita nyo rin po ba na sa panahon ni PRRD, malinaw na yung mga unang mga nakasaad po doon sa ating pong batas, kaugnay nga po dito sa pag-handle ng mga individual na may kinakaharap na kaso sa ibang bansa? Well, dito sa extradition rules, wala ito nung panahon kay PRRD. Pero meron tayong PD 1069. Yun yung extradition law natin. Sasabihin nila, hindi naman mag-apply yung kay PRRD kasi hindi naman state yung yung ICC. Tama yun. PD 1069 applies only to state request for extradition. But that does not mean that they will not comply also with the very Article 17 that they are citing on surrender. Ang surrender pa nga, wala pa nga rules of procedure sa panahon ng pagdakip ni PRRD. Kaya nga illegal yun. Granting na yung Article 59 ng Rome Statute, effective pa yun. Hindi na tayo party yan. Nag-withdraw na tayo, so dapat hindi i-apply yung Article 59 kasi hindi na tayo party. Granting ex argumenti gratia na party pa tayo, i-apply natin yung Article 59. Dapat dumaan siya sa competent judicial authority nga. Ilang abogado na nagsasabi dito, bagong graduate sinasabi. Hindi dumaan dun. So,
illegal talaga yun. Maski anong English ang gamitin doon, illegal yun. Meron kasi attorney na pangalang justice sa ahensya kaya siguro yun na. Yun, ang korte nagbibigay ng justice kaya yun siguro yung inequate nila na sila na yung magiging kinatawan ng korte. Oo, pero prosecutor kasi sila hindi naman sila competent judicial authority. Maski anong English gamitin natin dyan, hindi talaga sila nag-comply. At saka, yung mga forms, kasi I studied this intently, no? Kasi kami yung nag-file doon sa Supreme Court. Pati nga sa form doon na pinilapan ni Lacanilaw, ang sabi niya, has this been referred to a competent judicial authority? Ang sabi niya doon, no. Wala siyang alam. I-review nyo yan. Wala. So, pero sa tingin nyo po, attorney, kung meron po talagang ICC warrant of arrest, given if ever man meron, sino po yung unang magsasabi? Si Ombudsman or ang DFA, ang Korte, ang DOJ? Sino po? Ganito yan. Kung i-follow nila by analogy, yung pinakabago na yung extradition rules, dapat idaan yon sa DFA. Okay? Department of Foreign Affairs. Pag-aralan kung kompleto ba or nandyan ba lahat ng mga papeles at saka requirements, i-transmit yun sa Department of Justice. And the Department of Justice will conduct its own assessment and they will file it with the extradition court. Where is the extradition court? According to the rules or new rules, it will be the extradition court where the extraditee resides, or if unknown, where the head of the authority is, where the office of the authority, meron sila, may executive authority, may central authority, doon daw ipa-file. So kumbaga, ang unang malaman yung DFA, hindi po ombudsman, walang role ng ombudsman. Pero sa tingin niyo po, attorney, gaano po kadelikado na halimbawa ito, opisina po ng ombudsman, panay po yung mga ganitong mga klase po ng mga pahayag. Hindi po ba ang atin pong hustisya nakapiringa yan parang nagiging bias na ba tayo, pero parang yun pa yung nag-uudyok na parang guilty na. Parang yun yung ipinamumuka kakaiba kasi itong ombudsman natin ngayon sa mga nakalipas, which is napo na rin ito ng nakalipas na administration ng ombudsman na medyo mas publicly na-access panay yung press con. Unlike sa mga nakalipas, hindi lang si panahon ni Martires, kasi even before nung nakapag-cover ako, hanggang press release nga, parang din yan parang Supreme Court na press release, minsan isahang pahayag ng limited. Kumbaga, as much as possible, meron talagang pagtimbang na hindi talaga parang ang isang panig guilty na. Una sa lahat, I have to agree with you, sir, na unique talaga itong ombudsman natin ngayon. Kasi, ombudsman is supposedly the primordial agency which has constitutional authority to act on complaints against public officers, and they are supposed to be hindi katulad sa kanya na meron pang radio program, may radio program palagi sa press conferences. Unique talaga ito siya. Kaya nga bagong-bago itong characteristics po ni Ombudsman Remulla. I'm not saying that it is bad, it is just unique and unexpected of an ombudsman. I agree with you on that. Opo. Sir, si Senador Ronald Bato de la Rosa ba, kagaya po ni former President Rodrigo Duterte, meron ba siyang kinakaharap na kaso unang-una dito po sa Pilipinas na may mga kaugnayan na dito sa mga sinasabing siya ang pumatay or siya ang nasa likod ng mga pagpatay sa kasalukuyan po? Wala akong alam I've been his lawyer. Hinire niya ako last year. Wala akong alam na na meron siyang kaso. Kasi kung may kaso si Ombudsman Remulla naman ng Department of Justice Secretary noon pa, di dapat final niya yun, kasi our courts are working, our justice system is healthy and alive. Then supposedly, we have primary jurisdiction over commission of crimes here in the country. So the DOJ should have initiated prosecutions against Senator Bato de la Rosa rather than surrender
its jurisdiction to a very far away court which is located in Hague, Netherlands. Kasi po, napag-usapan na natin even before, kayo po, nag-handle po kayo sa kaso ng Maguindanao Massacre, or tama, Maguindanao Massacre, na dihamak na mas marami po yung sinasabing bilang po ng mga napatay compared doon sa mga reklamo kay former President Rodrigo Duterte, 50 plus, 56, 55, sa kay 58, sa kay PRRD 40 plus lang, 'di ba? Yes. Pero nagkaroon ng ano, 'di ba? Judgment, though matagal, pero meron. Pero naalala ko, sinabi rin ni dating Justice Secretary Remulla, ngayon ombudsman na during that time daw, meron tang problema sa ating justice system, pero yung kay ano lang, yung nagka-problema daw kay former President Rodrigo Duterte, baka ito rin yung magiging rason niya na ay, ipasa na lang natin yung ano kasi may problema sa justice system natin dito. Pero parang bukod tangi lang sina PRRD ba at saka si Senador Bato de la Rosa ang kanilang kaso na palyado yung justice system. Kaya nga, parang I hate to say it, but there are grounds to believe na politika talaga ito, no? Politika ito sa paningin ko kasi walang ibang rason eh. Our courts are a system, or our court system is healthy and alive. There are crimes are prosecuted here in our country. Yet sa kay PRRD at saka kay Senator Bato de la Rosa, give up natin yung ating otoridad at saka jurisdiction at binigay natin ito sa isang korte na napakalayo doon pa sa Europa, no? So parang may problema talaga ito. As a matter of fact, we will question that, no, continually. Attorney, mayong gabi, si Jason po ito. Babalikan ko lang, attorney, kasi yung nangyari, nag-announce si Ombudsman Remulla pagkatapos dininay ng ICC kasi dapat ang paniwalaan lang is yung kanilang mga press releases, yung mga nakikita nating announcements doon sa kanilang mga website. Pero despite of the sa kabila nitong pahayag ng ICC spokesperson, ay naglabas ulit si Ombudsman Remulla ng pahayag ni Ombudsman Remulla kung paano siya nakakuha ng kopya at bakit walang kopya ang DOJ, bakit walang kopya ang DFA. Yes, dapat ang tanong dyan next time doon sa mga reporters, kasi hilig siya interview, no, with due respect to the new ombudsman, no. Tanungin din niyo, sir, di ba sa rules of procedure po ng ICC, bawal po na i-reveal sa public yung mga sealed documents unless authorized ng mga judges. Okay? May authority ka ba sa mga judges ng ICC na i-reveal ito? Pangalawa, paano ka nagkaroon ng authority? Pangatlo, sino ang nagpadala sa iyo niyan? Kasi gusto namin malaman. Bakit namin gustong malaman? Kasi gusto namin malaman kung fair ba itong processes ng ICC. Paano nangyari yun na isang opisyal na wala namang kinalaman doon sa pag-implementa ng warrant of arrest, ombudsman naman siya, nagkaroon ng kopya, no? This affects the integrity of the ICC processes. Doon ita-trial daw si Senator Bato de la Rosa. Ano pala yan? Palakasan yang dyan? Di ako maniwala na merong ganyan yan, ha? Pero nangyayari. So it is a legitimate question that has to be answered by Ombudsman Remulla. Yung mga question na paano ka nagkaroon ng kopya niyan, inauthorize ka ba ng mga justices ng ICC na bawal man yan isa publiko kasi confidential yan. Bakit ka nagkaroon ng kopya? Sinong nagbigay sa iyo ng kopya? Sinong justices nag-authorize sa iyo? No? Kaya para malaman natin, yan ang primordial questions na dapat i-answer niya. Sir, nakikita niyo pa rin po ba yung sitwasyon kagaya na lang po nung nangyari kay PRRD, dininay ng Malacanang, dininay ng other agencies na hindi pa papasukin ng ICC, wala silang connection with ICC, the arrest of PRRD. Then suddenly, biglang nagsabi sa isang interview si DILG John Vic Remulla, sabi niya it's a team effort yung nangyari kay
kay PRRD. Sa tingin ninyo, sir, parang dininay lang ng other agencies? May nakikita ba kayong ganyang storya na dininay lang ng other agencies na wala silang alam, wala pa silang natanggap, pero yun pala, alam na nila. Parang baka eventually sasabihin na rin din nila, it's a team effort. Ganun, sir. So, kaya nga medyo nakakabahala kasi nito kasi supposedly confidential yung mga ganyan. Ni-reveal ni Ombudsman Remulla, tapos dininay ng other agencies. Yung denial parang nasa isip tuloy namin, baka dininay lang ito para magkumpiyansa si Senator Bato de la Rosa, at kung nandyan na si Senator Bato de la Rosa, bigla na lang nilang dakpin. Yes. Kasi we have already secured confirmation na meron palang warrant of arrest, and we already have a copy. At tapos idretso na naman nila padala doon sa sa Netherlands. Sana hindi ganun kasi bawal talaga sa batas yun, bawal din sa moralidad, no? Foul yan, foul. Sir, kasi itong investigasyon naman sa flood control project medyo lumalalim na. Do you see this as a diversionary tactic para makalimutan yung storya dyan sa korupsyon na yan? Totoo yan kasi ang akin talagang tingin dito, para ma-divert yung atensyon ng mga tao doon sa grabe trilyones na korupsyon sa flood control projects, no? Sa tingin ko lang talaga, I may be mistaken, no? Ginawa na naman itong issue na pati yung eto lang administrasyon na ito na hindi hindi uniform, hindi harmonized yung kanilang communications, no? If you are a leader, hindi mo i-allow itong yung iba-iba yung mga bosses ng different government agencies, no? This reflects the kind of leadership that you have. Sabog, no? Sabog kasi itong high official sabi merong warrant, ang iba naman walang warrant. Baka strategy ito talaga na sabog kunwari kay para dakpin nila, kidnapin na naman, diretso na naman i-rendition na naman doon sa Hague, Netherlands. Yan, speculation yan, but it has some basis to our mind. Sir, kanina ay nakapanayam ng mga media si Vice President Sara Duterte. Hindi niya naman, wala siyang direktang komento about the ICC arrest warrant kasi sabi nga ni VP Sara wala namang inanunsyo din ang ICC, pero nakausap niya si Senator Bato at pinayuhan nga niya na maghanda na. Sa ngayon, sir, ano po ang paghahanda na ginagawa po? Though di naman natin pwedeng i-divulge lahat kung anong ginagawa talaga ng legal team, pero kamusta yung paghahanda ni Senator Bato de la Rosa? Kamusta po si Senator Bato sa gitna po ng isyong kinakaharap po niya ngayon? Prior to November 8, nag-usap kami. Pero hindi itong pinag-uusapan namin. Iba yung topic namin, no? Ang kausap ko lang ngayon yung pamilya, yung may bahay niya, tsaka yung anak niya. Yun ang bago nga lang kayo tumawag sa akin at bago ako pumasok sa Zoom, kausap ko yung anak niya, no? And I have been, assuring them that we are doing anything and everything to protect the rights of the good senator, no? May mga hakbang po tayo, hindi ko lang pwede masabi po sa inyo kung ano yung mga hakbang natin, but we are doing something para naman maprotektahan yung karapatan po ni Senator Bato de la Rosa. I know na ngayon Nako, tayo may tiwala dyan sa abogado na yan itong si Senator Bato de la Rosa na siguraduhin nila sa abot ng kanilang makakaya talagang maibibigay ang karampatang due process dito kay Senator Bato de la Rosa. Kasi ang problema ho dito sa administrasyon na to, wala ho silang respetong due process o karapatang pantao. Basta ang gusto lang nila, mga kalaban nila sa politika, ma-dispatch nila para sa 2028 election. Ika nga. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Para sa administrasyon na to, huwag nyo nang damihan pa ang atraso nyo sa mga kababayan nating taga Davao. Yan si Senator Bato de la Rosa, mahal din ho yan sa Davao City. No? Huwag nyo na hong damihan yung hinakit ng mga kababayan nating taga Davao Region dito sa mga kabalbalan na to ng administrasyon itong si Marcos Jr. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat.